So marami po yung mga nanay pala dito. Ano? So sa wala namang kuan, sa hindi naman nanay, ang iba sa atin siguro nakakaranas din na maging nani. 'Di ba? Kung hindi naman kayo nakapag nani, siguro naranasan yung mag-alaga ng inyong pamangkin. Yeah? Kung wala naman kayong kapatid or wala kayong pamangkin, I'm sure nakapag-alaga kayo ng mga anak ng kaibigan nyo. Tama? Ayun. Sa iba naman, alam ko iba sa atin, congratulations kay Anami, mother-to-be. Ayun. Baby girl, ayun. Congratulations, Anami. Ayun. So, lahat tayo nakakaranas na mag-alaga ng bata, sa mga nanay especially. Sa mga nani naman, nakaranas din tayo mag-alaga kasi minsan iniiwan naman ng employer natin yung mga bata, so tayo nag-aalaga. Sa mga kaibigan natin at sa mga pamangkin natin, tayo din po ay nag-aalaga sa kanila. So, nasaksihan po natin kung paano lumaki yung mga bata, di po ba? Nakaranas kayo. Naranasan nyo, kumbaga. And, yung tinutukoy po dito na sinasabing, yung bata po, ibig sabihin nito, yung bata na iniluwal, siyempre nanay lahat nakaranas makapanganak. Except lang po kay Ate Melay. Sorry lang po Ate Melay. Manatiling dalaga si Ate Melay. So ang isang sanggol po, pagkatapos po ipanganak ang isang bata or isang sanggol, makikita po natin ang kanyang paglaki, di ba? Nasasaksihan natin ang kanyang paglaki. So, pag lumalaki ang isang bata, syempre dumadaan siya doon sa stage na nagiging toddler siya. 'Di ba? Nagiging 7 years old siya. And then, minsan dumarating din siya sa time na nagiging damulag siya. Joke lang. Tumatanda siya. 'Di ba? Ang bata tumatanda. So, makikita natin ang isang sanggol talagang lumalaki. Ngayon, kung meron kayong nakita na pinanganak, tapos after 30 years, baby pa din, makikita natin na may problema siya. Di ba? Hindi pwede ang isang bata ay manatiling bata. Tama po ba? Ayun. Dapat, ang isang bata ay nakikita nating lumalaki hanggang sa tumanda siya. Amen? Same lang din po ito sa buhay Kristiyano. Dapat ang tunay na Kristiyano ay nag-grow spiritually. Pero, ang nakakalungkot po, maraming Kristiyano na matagal na sa pananampalataya, pero baby pa din. Kumbaga, immature pa rin. Agree po ba ang lahat? Maraming Kristiyano na hindi nag-grow. Maraming Kristiyano na baby pa rin. Amen? Hindi po pwedeng manatili tayong ganon kung ikaw po ay Kristiyano. Ang bata po ba, pag nakikita natin na hindi lumalaki, alagain lang siya, di ba? Alagain lang siya. Hindi siya na, kung ang bata, pag nagiging toddler na yan, pag naging 7 years old, nagkakaroon po siya ng silbi. Minsan nautusan yung bumili ng suka sa tindahan, bumili ng patis sa tindahan. Nagkakaroon siya ng silbi habang tumatagal. Diba? Nagkakaroon siya ng pakinabang. So dapat sa buhay Kristiyano natin, nagiging ganun. Hindi yung puro lang tayo baby alagain. Dapat nagkakaroon din tayo ng pakinabang. So ang title po ng topic natin sa umagang ito ay spiritually matured. Okay? Spiritually matured. At ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan ay mababasa natin sa New Testament, Book of 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4. Kung sino po sa inyong may Bible, pwede po nating buksan ito. At kung wala naman po, sabay-sabay po nating babasahin ang salita ng Panginoon na ating pag-aaralan sa umagang ito. 1 Corinthians chapter 3 verse 1 to 4. Okay. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, nababasa niyo po ba?
Ang sabi sa salita ng Panginoon, pwede po ba sabay-sabay natin babasahin? 1, 2, 3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginagabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Ang mga ipinapangaral ko sa inyo'y mga simpleng aral lamang dahil sa hindi pa ninyo kayang unawain ang malalim na pangaral. At kahit ngayon hindi pa ninyo ito kayang unawain dahil makamundo pa rin kayo. Nag-iinggitan kayo at nag-away-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman. Kapag sinabi ninyo kay Pablo ako o kay Apollos ako, hindi ba't para kayong mga taong makamundo na nagkakampi-kampihan? Okay, so historical background po ng 1 Corinthians. So, sino po ba yung author nito? Walang iba po kundi si Paul o si Pablo. Siya po ang sumulat ng 1 Corinthians. So, mababasa po natin yan sa Acts chapter 18, ang pagpunta po ni Paul sa Corinto. Si Paul po ay galing noong time na iyon sa Athens. Okay? Sa Greece. Tapos, pumunta siya sa Corinthian. Sa panahon natin ngayon, ang Corinthian po ay matatagpuan din natin sa bansang Greece. Kumbaga parang medyo, ang Athens kasi parang, tawag nito, parang capital siya ng Greece. Pumunta lang pa siya sa medyo probinsya. Yon. Probinsya po yung Corinthian. Okay, so pagpunta po ni Paul doon sa Corinto, siya po ay kung sino po nakakilala kay sa mag-asawang Aquila at Priscilla. Nakilala din po niya doon. Pero kung pag-uusapan po natin yan, ibang story na po, baka hahaba tayo. So si Pablo po ay nanatili po sa Corinto ng 1 year and a half. Ayun. Nanatili po si Paul doon ng 1 year and a half sa Corinto. At sa pananatili niya doon, nangaral po siya ng magandang balita at marami po ang nakarinig ng salita ng Panginoon at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. So now, bakit sumulat si Pablo sa mga taga-Corinto? Kasi kung babasahin natin ang buong Book of Corinthians po, madaming problema ang nangyayari sa panahon nila. Kung babalikan po natin yung taga-Corinto, marami po silang problema. Actually po, ang lungsod po ng Corinto, mayaman po sila. At ang mga tao doon ay pinagpala spiritually, gifted sila, ang mga tao doon. Matatalino sila. Pero, makikita natin dito na kahit pinagpala pala yung isang lugar, kahit gifted pa pala sila, hindi maiwasan na magkaroon ng problema. Amen? So, sa dami ng problema ng Corinto, dito lang po tayo mag-focus sa binasa natin na 4 chapter. At makikita natin na ang problema dito na tinutukoy ni Paul ay immaturity ng mga mamamayan ng Corinto. Kaya kung napansin nyo kanina sa introduction ko, tinatanong ko kung sino yung may bata, di ba? Ang mga taga-Corinto po, mga immature. Okay? Mga immature sila. Now, meron pong 3 problema na ating pag-aaralan sa verse na ito, 3 signs of immaturity ng mga taga-Corinto. Ang una pong problema ng mga taga-Corinto, okay, 3 signs of immaturity. Ang una po dyan ay, they are people of the flesh who are infants in Christ. Mababasa natin sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1. Babasahin natin ulit. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap noon bilang mga taong ginabayan ng Espiritu ng Diyos, kundi bilang mga taong makamundo
at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Anong sabi dito? They are people of the flesh who are infant in Christ. Sa Tagalog dito, dahil sabi dyan, mga makamundo at sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. In 1 Corinthians chapter 3, verse 1, ang sabi dito, but I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people who the flesh, as infant in Christ. Yan po ang sabi dyan sa 1 Corinthians. Sa ibang version po yan, at meron din po sa NIV version. Kanina po ang binasa natin Tagalog. Ito po dalawang klaseng English, pero magkaiba-ibang version. ESV version at NIV version. Kung mapapansin nyo po sa 1 Corinthians chapter 3 verse 1 NIV version, sabi dito, brothers and sisters, I could not address you as people who live by the Spirit, but as people who are still worldly, mere infant in Christ. Kung makikita nyo po sa ESV version, ang sinasabi dito, flesh, hindi ko maabot. Flesh. Pero ang sabi dito sa NIV, still worldly. Okay? So, ang flesh na tinutukoy dito ay being in, ang ibig sabihin pala ng flesh, being in the flesh means being unrenewed. And to live according to the flesh is to live and act sinfully. Ganyan pala pag namumuhay tayo sa ating laman. Okay? Kapag ang isang tao po ay sumusunod sa flesh o laman, nagiging alipin siya ng kasalanan. Naniniwala po ba tayo doon? Alam mo ito yung mga ginagawa nila na pag nagkakasala sila o pag sinusunod nila yung flesh nila, every time po na sinusunod natin ang ating flesh, tayo po ay nagkakasala. For example na lang, dito sa flesh na sinusunod natin. Alam niyo po ba yung pagkain ng sobra-sobra ay kasalanan? Okay. Minsan, kahit busog pa po tayo, grabe, kain pa rin tayo ng kain, di ba? Kasi sinusunod natin yung flesh natin. Di ba? Hindi na natin namamalay, nagkakasala tayo dahil sinusunod natin yung flesh natin. Amen? So, ganyan po ang nangyayari pag sinusunod natin yung flesh natin. Naglilive tayo sinfully. Ayun. Now, in Romans, di ba, may pag-ganon-ganon pa. Maarte si Bikay. Okay. In Romans chapter 6 verse 20, ang sabi dito, sa salita ng Panginoon, noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Kapag po tayo ay makasalanan na isang tao, wala tayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Wala tayong pakialam na gumawa ng mabuti. Ganyan po ang isang taong makasalanan. Na kung babalikan niyo po kung ano kayo before, kung kayo po ay makasalanan pa dati, di ba? Wala kayong pakialam, basta gusto lang sundin ang inyong laman, gusto niyo lang masunod yung laman or yung flesh nyo, wala kayong pakialam na gumawa ng tama. Tama? Minsan pag nai-enjoy pa natin na gumawa ng mali. Di ba? Wala tayong pakialam. Ganyan po ako dati. Buti na lang binago ako ng Panginoon. Yon. Minsan, ang mga tao po na ganito, wala na pong hindi na po nila naririnig yung conviction ng Holy Spirit. Yung wala na silang naririnig na, ay, mali itong ginagawa ko. Wala. Nag-i-enjoy lang sila sa kanilang kasalanan. Puro kagustuhan lang ng kanilang laman ang nasusunod. Hindi na yung kalooban ng Panginoon. Wala na silang pakialam kung galit ba ang Diyos sa ginagawa nila. Wala silang pakialam doon. Wala silang pakialam sa Diyos. Kung tama man ang ginagawa o mali. Basta nag-i-enjoy lang sila sa mali. 'Di ba? Alam niyo po, ang chismis, isa po yan na sa kasalanan. Juday, bakit ka tumawa? Guilty si Juday.
Ayun. Nasabi po yan sa Biblia, sabi po sa Bible, kapag hindi nyo naman alam ang totoo, at tapos narinig mo lang to ha, narinig mo lang to sa kapwa mo. Tapos, sinabi mo rin dun sa kabila. Ang nangyayari po, nagbibigay ka ng ibang opinion na sarili mo. Sinisiraan mo po yung kapwa mo. So, anong nangyayari? Nagkakasala ka. Maraming guilty dito. Maraming natamaan. Ayun. So, ganyan po ang nangyayari. Now, datako tayo sa worldly na salita. Ayun. Ano yung ibig sabihin ng worldly? Ibig sabihin ng worldliness is when believers are enamored. Okay? Ibig sabihin nito, love or umiibig. O, di ba? Ulitin natin ha. Worldliness is when people, wag na nating basahin yun, medyo mahirap. Worldliness is when believers are love or umiibig with the behavior of unbelievers. Di ba? Ano bang ibig sabihin ng behavior ng unbelievers? Ito yung mga walang Diyos, hindi pa nila kinikilala ang Panginoong Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Yung behavior nila, walang Diyos. Pag may Diyos ka, di ba nag-iiba yung behavior mo? Amen? Yon. Pero pag wala kang Diyos, anong mangyayari? Yung behavior mo ay unbelievers. Ibig sabihin, wala kang Diyos. Okay. In 1 John chapter 2 verse 15 to 16, ang sabi sa salita ng Panginoon, huwag ninyong ibigin ang mundo o ang mga makamundong bagay. Ang umiibig sa mga ito ay hindi umiibig sa Ama. Aray ko po ang sakit. Ang umiibig daw sa mundo, hindi umiibig sa Ama. Hindi umiibig sa Diyos. Sino tinutukoy dito na Ama? Si God the Father. Yan ang sinasabi sa salita. In verse 16, sapagkat ang lahat ng kamunduhan, ang masasamang hilig ng laman. Hilig ng laman. Ang pagnanasa sa mga nakikita ng mata at ang anumang pagmamayabang sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa mundo. Ayun. Hindi po ako nagsasalita, hindi ko po word ito ha. Word to ni Lord, binasa ko lang. Okay? Baka mamaya, sabihin nyo, grabe naman si Bikay. Okay? Okay. So, English natin ngayon. Hirap ako mag-English, pero dahil sa inyo, dahil sa Panginoon, mag-English ako. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 15 to 17, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh and the lust of the eyes and the pride of life. Hindi ko siya na-highlight. Hayaan nyo na yan. Napansin ko lang. Baka hindi nyo napansin, pero ako napansin ko, hindi siya red. Ayun, hindi siya red. Okay, yeah. The lust of the eyes and the pride of life. Hindi lang isa. May ito pala. Okay. Comes not from the Father, but from the world. Okay. So, dito natin makikita yung flesh and world. Talagang iba ang binibigay nila sa atin. Kundi kasalanan. Amen? Kapatid, ang tinatawag, kung ang tinatawag mo na ang sarili mo na Kristiyano, pero kung ang sinusunod mo pa rin yung flesh o yung hilig ng laman mo o yung sinusunod mo pa rin yung kasiyahan ng mundong ito, ibig pala sabihin, ang sabi ng Biblia, hindi mo iniibig ang Diyos. So makikita natin dito, 'di ba? Kung sino yung nagmamahal ng mundo, wala silang pakialam sa Diyos. Totoo? Wala. Gusto lang nilang mag-enjoy sa buhay nila. That's it.
Ang iniisip lang nila kung paano na sila mag-enjoy sa buhay nila ngayon. Hindi nila pinapahalagan yung buhay nila after death. Yung buhay nila after, kasi sa totoo lang, ang life, ang totoong buhay po ay after death. Hindi po yung buhay natin dito sa mundong ito. Ang buhay natin sa mundong ito ay pansamantala lamang. Amen? Doon sa kabilang buhay, after death, yun yung totoong buhay natin. Eternal yun. Walang katapusan yun. Dito sa mundo, maswerte na tayo kung blessed na tayo kung umabot tayo ng 80 years old. Diba? Pero after death, depende po sa pag-judge ng Panginoon. Kung worldly ang kinikilos mo, syempre impyerno ang punta mo. Hindi naman pwedeng nagkakasala ka, tapos dun ka sa langit pupunta. Kawawa naman kaming naghihirap na maging mabuti. At sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tapos sabay-sabay lang pala tayo pupunta doon. Diba? Ang Panginoon po merong judgment after death. Based po yan sa ginawa natin dito sa mundo. Kapag po worldly, o sinunod mo yung kasiyahan ng mundo, o yung flesh mo, ang punta mo po ay sa impyerno. Pero kung sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon, syempre ang punta mo sa langit. Diba? At doon eternal yun. Habang buhay yun. Diba? Can you imagine? Masunog ka nga lang, mapasok ka nga lang, ang sakit-sakit na, diba? Paano pa yung buong katawan mo sinusunog tapos habang buhay ka doon? Kaya mo ba yun? Sa totoo lang po ang Panginoong Hesus, mas maraming beses niya pinangaral ang impyerno kaysa langit. Bakit? Para po ma-aware tayo na totoo ang impyerno. Wala po purgatorio. Ang paniniwala ng iba may purgatorio. Pagkatapos daw natin mamatay, pupunta tayo sa purgatorio, lilinisin yung ating kasalanan para mapunta tayo sa langit. Kung ganyan po ang kaparaanan ng kaligtasan, ano po ang ginawa ng Panginoong Hesukristo? Sana hindi na lang siya bumaba dito sa lupa, pinako sa cross. Di po ba? Kung ang kaparaanan ng kaligtasan ay doon sa purgatorio na ipagdadasal ka lang ng mga kamag-anak mo at mga kaibigan mo, maliligtas ka na. Kung ganyan po ang paraan ng kaligtasan, mag-i-enjoy na lang din po ako dito sa mundong ito. Susundin ko na lang yung flesh ko. Kasi iisipin ko naman na ay pagdadasal lang ako ng aking mga kamag-anak at ng mga kaibigan. Lilinisin lang ako ng kanilang dasal. Pupunta na ako sa langit. Dito natin pinapakita na wala pala silbi ang ginawa ng Panginoong Hesus. Amen? Hindi po totoo. Hanggat hindi po tayo nakakabasa ng salita ng Panginoon, mananatili po tayo doon sa mindset na naniniwala tayo sa mga sabi-sabi lang ng mga tao. Yung nakalakihan lang natin. Di ba? Ang totoo po ay nasa salita ng Panginoon kung ano po ang totoong salvation or totoong kaligtasan. Naniniwala po ba ang lahat? Amen. Now, if you admit na ikaw ay Kristiyano, hindi din po pwedeng 50-50. Yung 50 sa makamundo, 50 din sa spiritual. Parang dito sa kabila, worldly muna ako dito. Dito sa kabila, magsisimba muna ako dito. Hindi. Ibig sabihin, nagkakaroon, sunod natin, kumbaga, susundin natin yung kalooban ng Panginoon, hindi lang sa araw ng Sunday, dapat everyday. Di ba? Hindi lang tayo mabait sa loob ng simbahan, dapat everyday. Sunday ka, sa araw ng Sunday mo, pataas-taas ka ng kamay dyan, Lord, grabe yung praise mo kay Lord. Paglabas mo ng simbahan, uy, alam mo ba, may chismis ako. Nakita ko si ano kung paano tinaas niya yung kanyang kamay, ang itim pala ng kilikili. Agoy! Kalalabas lang ng simbahan, nagchismis agad. Di ba? Totoo yan, di ba? Normal yan. Mabait sa loob ng simbahan, paglabas, wala na.
Minsan hindi pa pala 50-50 eh. 10% lang pala ang mabait. 90% worldly. Yun. Paglabas ng simbahan, oy, tagay tayo! Sugal tayo! Sabong tayo! Hindi ganon. Hindi ganon ang buhay Kristiyano. Okay? Hindi ganon ang buhay Kristiyano. Now, back tayo sa taga-Corinthian. Alam niyo po ba kung bakit grabe yung pagre-rebuke ni Paul doon sa mga taga-Corinthian? Kasi ang sabi po sa salita ng Panginoon in 1 Corinthians chapter 1 verse 5, sabi dito, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, pinalago kayo ng Diyos sa lahat ng bagay sa pananalita at kayamanan. So makikita natin dito, ibang level ang pagpapala sa mga taga-Korinto. Kasi bukod po sa marangyang buhay nila, bukod sa spiritually gifted sila, nababasa natin sa salita ng Panginoon, talagang nagkaroon pa sila ng yung pananalita at kaalaman. Ibig po sabihin nito, yung mga taga-Corinthian po, grabe yung mga gifted nila sa speaking in tongues. Minsan, dumadating po sa time na pag hindi ka nagsasalita ng speaking in tongues, hindi ka nila tinatanggap na nananampalataya ka or na Kristiyano ka. Hindi po basihan ang pag-speaking in tongues natin para masabi tayo na may Kristiyano. Kaya nga, nire-rebuke sila ni Paul doon eh. Kasi nagmamayabangan na sila dahil sa gift na binigay sa kanila ng Panginoon. Now, dito din natin makikita na kahit pala marangya na sila, may spiritual gift na sila, nagsasalita sila ng speaking in tongues, matatalino din sila, pero walang kaayusan ang kanilang iglesia. Walang kaayusan ang kanilang iglesia dahil hindi sila ano yung title ng message for today? Kasi hindi sila spiritually matured. Yun. Puro pagalingan sila. Punong-puno ng pride ang mga puso. Yung pride na yan ang magpapabagsak sa ating mga kapatid. Lalo na sa mag-asawa, sa mga magkaibigan. Sa mag-asawa ha, pag nagkasala ang isa, pataasan ng pride. Diba? Wala nang nagpapakumbaba. Hindi na inaayos ang problema. Hindi na nila inaayos ang problema. Taasan ng pride. Umaabot na ng 1 linggo, 1 buwan yung away. Hindi ganon. Sabi din sa salita ng Panginoon, pag meron kayong kaalitan, dapat hindi siya maabutan ng lalim ng gabi. 'Di ba? Ayusin na agad. Ibig sabihin, pag ang ganon, ibaba natin yung ating sarili. Huwag puro pride. 'Di ba? Alam niyo po sa totoo lang, maraming klase ng pride. Maraming klase ang pride. Malalaman niyo yan sa sarili niyo kung anong klaseng pride ang meron kayo. Minsan dumadako din tayo sa mga kaibigan natin eh. Ay, hindi siya. Ito sa magjowa na lang. Yung jowa nila hindi nag-message, hindi rin ako mag-message sa'yo. That's pride. Di ba? Kapag naman nakagawa yung kaibigan mo ng hindi maganda sa iyo, hindi mo na rin siya papansinin. 'Di ba? Si Angge, totoo ba 'yun? Ulitin ko po, yung pride po, wala tayong patutunguhan, kundi ibabagsak tayo ng ating pride. Yung mga magkakapatid dito, may nagawa lang yung kapatid nila, hindi napapansin, hindi nakakausapin. Di ba? Nakakalungkot. Yan po ang nangyayari sa pride po ang pinapairal natin.
Now, dumako tayo sa second point natin. 3 sign of immaturity. Number 2, they cause division, jealousy, and strife. Babasahin natin ang salita ng Panginoon na sabi dito, in English version, for you are still of the flesh, or while there is jealousy and strife among you. Are you not of the flesh and behaving only in the human way? In Tagalog po, dahil makamundo pa rin kayo, nag-iinggitan kayo at nag-aaway-away. Hindi ba't patunay ito na makamundo pa rin kayo at namumuhay ayon sa laman? Now, gawain ba ito ng spiritually matured, ang inggitan at awayan? Hindi. Sa mundong ito, makikita natin, nature na sa mga bata ang mag-inggitan, di ba? Pag mga bata, nakikita nyo mga bata, kahit kayo nung bata kayo, may mga kapatid kayo. Pag binilhan, pag merong bagong laruan yung kapatid mo, aagawin mo. 'Di ba? Lalo na pagkakain kayo, 'di ba? Medyo malaking portion ng chicken yung kanya. Tapos yung sayo maliit. Ayun, nag-aaway-away. Eh, bakit sa kanya malaki, sa akin maliit? Ganyan yung mga bata. Minsan nag-aaway-away sa laruan. 'Di ba? Nag-aaway-away sa laruan. Kasi gusto ng isa, ay ako naman. Ay hindi akin 'to. Alam niyo, nakikita ko 'yun sa mga alaga ko. Ang dami-dami nilang laruan, kung ano yung hawak ng isa, yun ang gustong laruin. 'Di ba? So, hindi niyo yan mapapansin kung isa lang yung anak niyo. Pero kung dalawa na anak niyo, nako. Laging tataas yung inyong mga boses. Pag mayroon dalawang bata sa bahay. Ako'y ranas-ranas ko yan sa alaga ko ngayon. Now, another example po, inggitan. Naalala niyo nung kapanahunan na back in my high school days ata yun. Huwag nyo na tanongin yung edad ko. Ano nangyayari, Iboy? Iboy, may something there. Ay, hindi ba na-charge? Hindi mo na-charge. Ayun. Back in my high school days or siguro elementary days, 'di ba hindi pa uso yung colored TV, yung colored yung TV, black and white lang yun eh. Eh parang ako lang matanda dito. Wala. Ate Mela, samahan mo naman ako. Ate Diwata, ikaw nilihan, samahan niyo naman ako. Para ako lang matanda dito. Flat screen na sila. Napaka-bless nila. Okay. So, sa probinsya po, ang nangyayari po dito, pag bumili po yung kapitbahay nyo ng TV, ay hindi po kayo magpapahuli ang iba. Bibili din ng TV. Diba? Minsan po, pag ang kapitbahay nyo bumili din ng karaoke, hindi ka rin patatalo. Bibili rin ako ng karaoke. So, ano po nakikita natin dito? Inggitan. Diba? Inggitan. So, ang mga taong hindi spiritually matured, andun yung inggitan at away-away. Diba? Yung pag-aawayan. Dumating din sa time na nung bata ba kayo, nag-aaway kayo, to sinabihan kayo ng tatay at nanay nyo, binigyan kayo ng kotse, sige, magpataya na lang kayong dalawa. Dumating ba kayo sa time na yon? So, minsan, nakikita natin, yung dalawang bata, di ba? Yung dalawang bata, pag nag-aaway, ang ginagawa nila, para hindi na sila mag-aaway, anong ginagawa ng parents? Doon ka! Dito ka naman! So, ano nangyayari po? Nagkakaroon ng division. Di ba? Nagkakaroon ng, dahil sa jealousy,
Dahil sa dahil sa inggitan, dahil sa pag-aaway, nagkakaroon ng division. Okay? So nakikita nyo kung ano nagiging resulta pag immature yung isang tao. Hindi yan maiiwasan. Even po sa loob ng iglesia, hindi po yan naiiwasan. Pag immature ang isang tao, pag sasabihan lang na anak, ganito yung ginawa mo, ganyan, wala na, hindi na dumalo sa next Sunday. Hindi na nagsimba next Sunday kasi nasaktan. Marami po ang nangyayari diyan. Marami po may isang iglesia, may isang leader po na nakagawa po siya ng hindi maganda or nag-attitude siya ba. So pinagsabihan na siya ng pastor niya na anak, hindi tama yung ginawa mo, yung ganyan-ganyan. So dahil ayaw niya mag-accept ng correction, ang ginawa niya, hindi na nagsimba. So hindi lang sa bahay nangyayari ang division, kundi nangyayari din sa church. Ngayon nakita siya, nandun na sa kabilang church, nagsimba na. Kahit ilang church pa ang pupuntahan mo kung ang puso mo ay hindi binago ng Panginoon, wala yan. Hindi makakatulong yung pagpunta-punta mo sa iba pa, talon-talon mo ng church. Dapat yung puso ang binabago ng Panginoon. Kung gusto mo na mag-grow spiritually, kung gusto mo spiritually matured, kung pinagsasabihan ka, kung kinukorek ka, kung nire-review ka ng mga kapatiran mo o ng mga leaders mo, you have to accept. Ako po, gustong-gusto ko pinagsasabihan ako. Kasi po kung totoong mahal mo ang kapwa mo, ikukorek mo siya. Di po ba? Kahit sa mga bata, di ba dinidisiplina natin yung mga anak natin? Bakit natin dinidisiplina pag nakagawa sila ng mali? Kasi gusto natin silang lumaki na maayos na tao. Pero pag hinahayaan mo lang sila, hindi mo sila nire-review, hindi mo sila kinokorek, anong nangyayari? Lalaki silang hindi mabuting tao. Amen? Kaya dapat maayos ang ating puso. Every time na kinokorek tayo. At huwag tayong magkaroon ng puso na mainggitin. Okay? Huwag tayong magkaroon ng puso na every time na pinagsasabihan natin sila, inaaway din naman tayo pabalik. Pinagsabihan mo, ayun, nag-post na sa Facebook. Parinigan. Diba? Hindi na inaayos ang problema. Pag kayo magkaibigan, nagkaaway kayong dalawa, posting sa Facebook, diba? Normal yan na nangyayari. Diba? Parinigan sa Facebook, imbis na maging ayusin ang problema, upuan, mag-usap kayo ng mabuti para maayos ang problema, pero ang ginagawa nyo, pataasan kayo ng pride. Diba? Pagka nagkaroon, anong nangyayari sa inyo? Ay yung magandang relasyon yung dalawa, wala, nagkakaroon na ng division. Ganyan ang immature na Kristiyano. At ganyan din po yung nangyayari sa taga-Korinto. Inggitan sila sa kanilang mga spiritual gift. So makikita natin na kung anong problema ng taga-Korinto nung panahon nila, nangyayari din pala sa panahon natin ngayon. Amen? Now, dadako tayo sa point number 3. Okay, three sign of immaturity. Number 3, they focus on people such as human leaders. In 1 Corinthians chapter 3, verse 4, in English version, for when one says, I follow Paul, and another, I follow Apollos, are you not being merely human? In Tagalog, kapag sinabi ng isa, ako ay kay Pablo, at ng iba ako ay kay Apollos, hindi ba palatandaan iyan na kayo'y namumuhay pa ayon sa laman? So makikita natin dito, kapag ang isang tao ay hindi spiritually matured, nakapokus sa tao at hindi sa Diyos. Ang
nangyayari po sa isang tao kapag nakapokus po at nakatingin sa tao, pwede silang matisod, bumagsak, at mapahamak. Bakit? Tandaan natin, tao lang sila, kagaya na nagkakamali din, kumbaga. Tandaan nyo na lahat ng tao ay nagkakamali. Di po ba? Dito sa mga taga-Korinto, nakatingin lang sila kasi magaling si Paul, magaling si Apollos. So ang tinitingnan, ay dito ako sa leaders ko. Ay dito ako dito ako kay Pablo, dito ako kay Apollos. So may ganun na nangyayari sa taga-Korinto. Nakatingin sila sa mga leaders, nakatingin sila sa tao. In our generation po, sa panahon natin ngayon, kung mapapansin niyo po yung mga kabataan, ang hilig-hilig sa Korean, sa K-pop. Sino po bang mahilig dito sa Korean? Kapag ang nangyayari po, nagkakaroon tayo ng idolize sa mga tao. Ang mga kabataan ngayon, dahil sa kahiligan nila sa K-pop or sa mga Korean, ang hilig-hilig, di ba, yung hilig-hilig nilang manood ng, sino dito mahilig manood ng K-drama? Si Ate Melay? Di ba? Kapag mahilig kayo sa Korean, sa K-drama, minsan sinasabi na, Arsenya. Tama ba? Arsenya. Ganun. Pati pananamit, ginagaya nila. Di ba? Doon ka lang, sa Pinas mo lang ito makikita, kahit summer, naka-leather jacket. Wala silang pakialam sa panahon. Basta magaya lang nila yung uso. 'Di ba? Ganyan po ang nangyayari. In Romans chapter 12 verse 2, ang sabi dito, hindi ko pa ata nasulat diyan. Ang sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. 'Di ba? Sa mga Korinto po, kagaya na sinasabi ko, tumitingin sila sa kagalingan ni Pablo, tumitingin sila sa kagalingan ni Apollos. Kaya sabi nila, kay Pablo ako, kay Pablo ako, kay Apollos ako. Alam niyo pa man, hindi lang natin diyan mababasa ang ganitong verse. Mababasa rin po natin ito sa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 12 to 3 at to 13. Ang sabi dito, ito ang ibig kong sabihin. Ang iba daw sa inyo ay nagsasabi kay Pablo ako at ang iba naman ay kay Apollos ako. May iba rin nagsasabi kay Pedro ako. Nadamay pa si Pedro dito. At ang iba naman ay kay Kristo ako. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautismuhan ba kayo sa pangalan ni Pablo? Kapatid, hindi tayo maliligtas ng mga tao o ng mga leaders natin. Ginagamit lang sila ng Panginoon para maihayag ang salita ng Diyos. Okay? So, wag natin silang wag natin tingalain. Pwede natin i-honor, pero wag natin gawing Diyos yung mga pastor natin o yung mga leaders natin. Kaya yan nasabi ng Panginoon hindi naman wag niyo akong i-idolize. Kasi hindi naman ako napako sa krus para pagbayaran ang kasalanan niyo. Ang Panginoon ang nagbayad noon. Kaya mag-focus tayo sa Diyos, hindi sa mga leaders, hindi sa mga tao. Bakit? Kung nakapokus po tayo sa tao, ano mangyayari? Pwede po tayong matisod. Pero kung nakafocus tayo sa Panginoon at kay Kristo, may kaligtasan ka. Amen? So, it's okay to honor our pastor, our leaders, our parents. Dahil ginamit sila ng Diyos para lumago tayo o lumago kayo. Pero minsan, hindi natin mapapansin talaga, we praising our leaders, our pastor. Lalo na pag malalaking churches na. No. Lagi natin tandaan, yung focus natin ay kay Kristo. Ang mga leaders nyo, yung mga pastor nyo, nagkakasala yan. Bakit? Tao lang sila Nasa flesh pa sila. Even yung mga disciples ng panahon ni Jesus Christ, nagkakasala din sila.
So wag tayo, kaya sabi ni Pablo dyan, sabi ni Pablo dito, si Pablo ba ang pinako sa krus para sa inyo? Hindi naman si Pablo, si Kristo. Kaya wag tayong tumingin sa mga leaders natin. Okay? Sometimes, example lamang kung paano natin itaas o ipapurihan ang Panginoon. May isang taong tumulong sa iyo. For example, may kaibigan kang tumulong sa iyo. Ang sasabihin mo, "Oy friend, thank you so much sa tulong mo." Maganda rin naman pakinggan, di ba? Pero paano natin i-praise ang Panginoon the way na magpasalamat tayo sa ating kaibigan? Pwedeng ganito. I praise God. Pinapasalamatan ko ang Panginoon sa buhay mo dahil ginamit niya ikaw para tulungan ako. Pinapasalamatan mo na yung kaibigan mo na i-praise mo pa ang Diyos. Amen? Ginamit lang yan siya eh. So, i-praise mo muna ang Panginoon. Kasi, ginamit lang yan, naging instrumento lang yang taong yan para tulungan ka. Ang Panginoon ang gumamit sa kanila. Kaya always remember ka mga kapatid, ang lahat ng ito na pag-usapan natin ay patibong lamang ito ni taning o ng ating kalaban para pabagsakin tayo. Ngayon, dahil meron 3 problema dito sa pinag-usapan natin na nangyayari sa Korinto, ano ngayon ang dapat nating gawin? 'Di ba? In our generation ngayon, dahil nakita natin ang problema sa Korinto na pwede ring mangyayari sa panahon natin ngayon. Tama? Sa panahon natin ngayon, nabubuhay ang mga tao sa flesh at sa kasiyahan ng mundo. Nagkakaroon ng division. Nagkakaroon ng praising sa mga leaders at sa mga pastors. Nangyayari yan sa panahon natin ngayon. Ang problema sa Korinto, nagiging problema rin sa panahon natin ngayon. So, dapat merong solusyon. What are we going to do? Ano ang solusyon o aksyon na dapat nating gawin? So, dahil may 3 problema dyan sa Korinto na yan, meron din tayong 3 solusyon. Grabe, ang haba, bikahin for 11:43 na hindi pa ako tapos. Okay, so bibilisan ko lamang ito. So dahil may problema ang taga-Korinto ng 3 problema, gagawa tayo ng 3 actions toward becoming a matured Christian. Kasi mga immaturity yung taga-Korinto, di po ba? Ngayon, ano yung action na gagawin natin to be a matured Christian? Una, basahin nyo? Amen. In John chapter 16 verse 13, when the Spirit of truth comes, He will guide you into all the truth. In Romans chapter 8 verse 14, for who are led by the Spirit of God are son of God. To be mature, dapat narinig mo yung boses ng Diyos. Ang conviction ng Holy Spirit. The question is, paano mo maririnig ang boses ng Diyos kung puro ka Korean drama? Di ba? Kung puro ka Facebook, kung puro ka TikTok. Sino mahilig dito? Yung hindi mo napapansin, nauubos na yung oras mo sa Facebook. Di ba? Paano ka ililid ng Holy Spirit kung hindi mo naman pinapakain yan? Paano lalakas yung Holy Spirit na nasa iyo kung pinapakain mo yan ng Facebook? Ano dapat kakainin ng Holy Spirit natin para mag-guide tayo sa tama? Of course, Word of God. Alam mo ba kung bakit mas nanaig yung flesh natin? Or bakit mas nanaig yung kasiyahan ng mundo? Because kulang na kulang yung power ng Holy Spirit na nasa inyo. Nanghihina siya. Kapag ang katawan po ba natin, hindi tayo kumain ng isang araw, kahit isang kainan lang, ano nangyayari? Nanghihina tayo, di ba? So dapat, pinapakain din natin yung Spirit na meron sa atin, na nananahan sa atin, para lumakas din. Amen? Amen. Ang sabi sa salita ng Panginoon in John 15, verse 4-5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Kung pinapakain niyo po yung sarili niyo ng mga worldly things, anong mangyayari?
Anong bunga ng buhay nyo? Chismis, alak. Diba? Pero kung pinapakain natin, kung mananatili tayo sa presensya ng Panginoon, kung everyday ka ba nagbabasa ng salita ng Panginoon, pag nakakasalamuha ka ng kapwa mo, hindi pwedeng hindi mo ma-share ang salita ng Diyos. Pero kung pinapakain mo yung sarili mo ng chismis, syempre, ang papakain mo sa kaibigan mo, chismis din. Diba? So be aware kung ano ang pinapakain natin sa ating mga sarili. Kasi yan ang lalabas, yan ang magiging bunga. In verse 5, ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nanatili sa akin at ako'y sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Praise the Lord. In Galatians chapter 5, verse 16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. In Galatians chapter 5, verse 16, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay, at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. So, paano nyo maririnig ang boses ng banal na Espiritu kung puro Facebook na ang pinapakain nyo? Kung anong bunga, kung anong pinapakain nyo, yun ang magiging ang lalabas sa atin. So, kung anong minimeditate natin sa atin, yun ang lumalabas. 3 actions towards becoming a mature Christian. Number 2, promote unity. Kung kanina, dahil ang unang problema ng taga-Korinto is about sa flesh nila, di ba? So, para hindi masunod yung flesh nila, anong gagawin nila? Spirit led. Ngayon, dahil nagkakaroon, ang pangalawang problema ng taga-Korinto, division. So, dito, ang solusyon, promote unity. In 1 Corinthians chapter 1, verse 10, sabi dito, mga kapatid, nakikiusap ako sa inyo, sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo, na magkaisa kayong lahat, na walang hidwaan, mamamagitan sa inyo. Magkaisa kayo sa isip at layunin. Dito, very clear, magkaisa kayong lahat. Dito din, magkaisa kayo sa isip at layunin. 2 beses binanggit ang magkaisa. Diba? Hindi sinabi na maghiwalayan kayo. Ang sinabi ng salita ng Panginoon, magkaisa kayong lahat. Amen? Para ma-promote ang unity, magkaisa kayong lahat. So, para magkaisa ang lahat, anong gagawin natin? Tandaan na ang lahat tayo po ay may mga attitude. Di ba? May mga bad attitude tayo. Kung sa tingin mo, yung katabi mo may attitude, huwag mong isipin na ikaw din ay walang attitude. Bawat isa sa atin ay may mga attitude. So, hindi tayo perfect, kaya lahat tayo ay may mga ugaling tawag nito, nakalakihan nahirap nating baguhin. At wala makakapagbago niyan kundi ang Panginoon lamang sa buhay natin. Amen? So, may mga dapat tayong gawin para mag-promote ng unity. Una, humble attitude. In Ephesians chapter 4, verse 2, kayo'y maging magpakumbaba, mahinahon, at matyaga, magmahalan kayo at magpasensyahan sa isa't isa. Ganyan po ang humble attitude. Okay? Kung may humbleness ka, dito magpapakumbabaan, hindi pride ang mangiral sa atin. Magkaroon ng mahinahon at matyaga, magmahalan kayo at dapat may pasensyahan din. Pangalawa, embrace differences. Bawat isa tao ay may may mga difference attitude, di po ba? So, i-embrace mo yan kasi hindi siya perfect. Number 3, forgiveness and reconciliation. Pag nagkasala yung tao sa iyo at humingi naman ng kapatawaran, forgive mo. Okay? Pinatawad ka nga ng Panginoon tapos yung kaibigan mo, yung kapatid mo, humingi ng kapatawaran, hindi mo papatawarin. No. Dapat forgiveness para magkaroon ng reconciliation. Pang-apat, serving together. Ano yung serving together? Magtulungan tayo. Okay? Magtulungan tayo. Number 5, build
genuine friendship. Number 6, pray for one another. Huwag mong ipag-pray yung kapatid mo, sana mamatay na siya. Sana madapa siya. Hindi ganun na pag-pray. Okay? Mabilis sa atin nag-pray ng ganyan dati. Pero ngayon, puro kabutihan ang sasabihin natin sa kapwa natin. Pray together. Kung may problema siya, ipag-pray mo. Number 7, resolve conflicts constructively. Okay? Resolusyonan mo agad yung mga problema na nangyayari. Number 3, actions towards becoming a matured Christian. Focus on Christ. Di ba ang problema ng Korinto, nakafocus sila sa mga leaders? Di ba? Nakafocus sila kay Apollo ako, kay Pablo ako, yung parang ganon. Pero dito, para ang solusyon natin dito is focus on Christ, di ba? In Hebrews chapter 12, verse 2, ituon natin ang ating paningin kay Kristo. Very clear. Diba? Ituon natin ang ating paningin kay Kristo na siyang sandigan ng pananampalataya natin mula sa simula hanggang sa katapusan. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinahiya. Si Kristo ang namatay para sa cross, hindi ang mga leaders natin. Tiniis niya ang paghihirap sa cross at hindi niya ito ikinakahiya. Yan ang sabi ng salita ng Panginoon. Dahil iniisip niya ang kaligayahang naghihintay sa Kanya. At ngayon nga, nakaupo na siya sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Mag-focus tayo kay Kristo kasi siya ay napako, namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi ang mga leaders natin. Now, to focus on Christ, anong gagawin natin para makapag-focus tayo kay Christ? Pray, read your Bible, listen to worship music. Instead na, kung mayroon kayong time na may mga free time kayo, huwag puro Facebook, kantahan nyo naman ang Panginoon. Okay? Mapapansin nyo, pag mahaba na yung oras, kung napapansin nyo, kahit buong araw ka mag-Facebook, okay lang, no? Pero pag nagbasa ka ng Bible, 5 minutes lang, antok ka na. 1 chapter pa lang, parang wala na. So, paano tayo lalago spiritually? Kung mas madami pa yung oras natin, o mas madami pang oras tayo sa Facebook at sa mga worldly things. Hindi ka lalago, kapatid. Okay? Number 4, surround yourself with a supportive community. Number 5, actively direct your thoughts to Him throughout the day by using scriptures and devotion. So, paano ka makakapag-meditate ng Word of God? Wala ka namang alam sa salita ng Panginoon kasi hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Paano mo ngayon panghawakan ang salita ng Panginoon? Hindi ka naman nagbabasa ng salita niya. Diba? Kung meron kang pinapanghawakan, every time, alam niyo po, every stage ng aking buhay, meron po akong tawag nito, life scripture. Okay? Yung life scripture ko ngayon nasa Deuteronomy 31 verse 8 ako. Nasabi ng Panginoon doon, kaya every time natatayo ako dito, hindi nyo lang po alam, kinakabahan po ako. Pero sabi ng Panginoon, huwag kang mangamba. Sasamahan kita. Huwag kang matakot, hindi kita pababayaan. So, yan yung pinapanghawakan ko. So, ngayon, kung hindi mo alam ang salita ng Panginoon, anong panghawakan mo? Amen? So, lagi ko tong sinasabi sa inyo, read your Bible every day. Kung sabi nga, di ba, may kasabihan nga, 1 apple a day keeps the doctors away. Pero sa salita ng Panginoon, 1 chapter a day keeps the devils away. Amen? Amen. Yun. Kaya kung para hindi kalapitan ng demonyo, magbasa ka ng 1 chapter a day. Dito po ako magtatapos. Sa topic natin for this morning, walang ibang gusto ang Diyos kundi ang makita natin ang problema ng mga taga-Korinto o yung mga early church. Na kung ano yung problema nila sa panahon nila ngayon, ang problema din natin sa panahon ngayon. So dapat ito yung mga solusyon na dapat nating gawin. Okay? Pinapaalala sa atin ng Diyos at nagbigay sa atin ng aral
dito kung paano pa tayo lumago spiritually. So this message for this morning, huwag nyo sanang baliwalain ito. Kung gusto nyong lumago spiritually, ito yung dapat nating gawin. Amen? Namnamin nyo po yung salita ng Panginoon. Ayoko po kayong manatiling bata. Sa buhay Kristiyano ko po, in 5 years as a Christian, I am a pastor right now. Why? Kasi po, sinusunod ko ang kalooban ng Panginoon. Nagbabasa ako ng Bible. Hindi po lahat tayo tinawag as a pastor. Pero ang gusto ng Panginoon, lumago tayo sa pananampalataya at magamit niya, maging kabahagi para mag-grow or yung ma-expand yung kingdom niya. Amen? Amen? Hindi lahat tayo ay tinawag na pastor, evangelism, teacher. Pero lahat tayo ay tinawag niya to lead people to Christ. So paano ka magli-lead ng tao spiritually kung ikaw mismo hindi matured? Paano makikita yung ilaw na meron ka kung hindi naman ito umiilaw? Magkakaroon lang po tayo ng ilaw sa ating pamumuhay kung tayo po ay may Kristo sa buhay. It's not easy. Hindi madali po yung buhay Kristiyano. But I do believe, kung talagang mahal niyo ang Panginoon, susundin niyo ang kalooban niya. Amen? Hindi mahirap sundin ang salita ng Panginoon. Hindi mahirap sundin ang kalooban niya kung talagang mahal mo ang Diyos. Kung asawa mo nga, mahal na mahal mo, sinusunod mo, wala namang naibibigay sa'yo na kaligtasan yan eh. Diyos pa kaya? Di ba? Huwag mo masyadong sambahin yung asawa mo. Sambahin mo ang Diyos. Pagdating nyo sa langit, magkakapatiran kayo. Hindi kayo mag-asawa doon. Huwag nyo sambahin yung nanay nyo. Kasi pagdating nyo, magkapatid kayo sa langit. Ang dapat nating i-worship, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Amen? Tayo po itong